Sa puntong ito, mga kausap natin live mula sa Senado, sa Pasay City, si Senadora Laila De Lima. Magandang umaga, Senador. Magandang umaga sa iyo, Howie, and Kara, saka sa mga nanonood sa inyo ngayon. Okay, Senator De Lima, sa panayam dito sa News to Go noong Biyernes, itinanggi na ni Justice Secretary Aguirre na may basbas niya ang pagpapapasok ng mga kontrabando at saka mga electronic gadgets sa custodial center. Isa po kayo sa unang nagsiwalat ng isyong ito. Ano po bang pinagbasehan nyo ng akusasyon nyo kay Justice Secretary Aguirre? May nakapagsabi nga ho tungkol sa akin dyan. At nakita naman natin yung mga linabas ng mga dokumento. Hindi naman ho nila tinatanggi yung mga dokumento na yon. Malinaw po na nakasaad, lalo na doon sa confidential memo ng Chief Legal Officer ng Bucor, kung ano ang pinag-usapan nung December 2 interagency meeting na hiningi ng AFP. Dahil nga yung AFP ay nalaman nila, meron silang sarili nilang investigasyon, at least based on that confidential memo, na meron nga daw itong mga pribilehyo na ito, yung mga special treatment na naman dahil nga merong mga kontrabando, kasama na yung mga cellphone na available o na binigay na pribilehyo dun sa mga high-profile inmates na katulad nila Colanco. So hindi naman po nila tinatanggi yung dokumento na yan. Okay. Na ganun nga, nung tinanong na nga daw po yung mga taga-Bucor at taga-SAF, bakit ganun, ay ang sinabi nila ay utos daw po ni Secretary Aguirre dahil nga daw in exchange dun sa pag-testigo sa akin nung mga yon. So, hindi naman ho natin inaasahan na i-admit yan ni Secretary Aguirre. Pero dapat kailangan ho nilang i-explain yung laman ng confidential memo na yon. Bakit ho ganun? Okay, sa madaling salita, Senador, itong dokumento na to, yun ang basis ninyo, itong lumabas sa meeting. The document speaks for itself. Na ganun nga ang nakalagay. Okay. So, sabi nila, meron daw USEC ng DOJ, nabasa ko ata sa isang pahayagan, na parang pinaparectify daw po yung laman ng confidential memo na yon. Bakit ho nila ipaparectify? Sinasabi ho ba nila na hindi totoo yung nakalagay sa confidential memo? Mismo po yung Bucor Director General de Los Santos ay inakyat ho yung dokumento na yon kay Secretary Aguirre. Base din dun sa memorandum ni Director General de Los Santos. So kung hindi totoo yung mga nakalagay doon sa confidential memo na yon ni Attorney Herrera Lim, ay bakit pinadala ng Director General yung confidential memo na yon kay Secretary Aguirre? So yung tanong ay nabasa ba ni Secretary Aguirre yung mga dokumento na yon? Nung nabasa ho nila, ano ho bang ginawa nila? Si Bucor Director General din ho, nung nalaman niya na ganun palang pinag-usapan, ay ano ho bang ginawa? Bakit ngayon lang nila pinalitan yung mga nandoon, yung mga nakabantay? Bakit ngayon lang sila umaksyon? And in the first place, bakit ho hihingi ng another regulation or written regulations like that proposed IRR dun sa MOA between DOJ and AFP? Kung wala nga ho silang mga nakitang violation. Okay, marami pa kayong mga tanong, no? Kaya isinusulong niyo raw ni Senador Sherwin Gatchalian na paimbestigahan sa Senado itong pagbibigay umano ng VIP treatment ni Secretary Aguirre sa mga bilibid inmate. Bakit po kailangan itong paimbestigahan pa ng Senado? Hindi ho ba magmumukhang naghihiganti lang kayo kay Justice Secretary Aguirre? Hindi po yan sa paghihigante. Nandyan lang ho yung mga impormasyon na yan, nakakarating po sa akin. So karapatan ko at obligasyon ko na isiwalat ho yung mga ganyan na mga impormasyon na nakakarating sa akin. Kasi nakakabahala po yan. Ano ho ba yung, anong klaseng war on drugs ang sinasabi nila? Na ang mga kaya lang nilang patayin
ay yung mga walang kaya o yung mga pobre, yung mga maliliit lang ho na mga suspected drug pushers or drug offenders. Pero wala naman ho tayong mga nakikita na mga kinakasuhan na mga big time na mga drug offenders. And then yung mga nagtestigo laban sa akin na mga nagsinungaling ho lahat yan na tinuturo po nila ako na may kinalaman sa droga. Biro nyo, kung talagang totoo yan, na in exchange for their testimony against me, ay restore yung mga pribilehyo na yan, na akin hong pinaalis yan nung nadiskubre ho namin, nung nagkaroon ho kami ng raid noong December 15, 2014. And then, ibabalik nila just because they had testified and falsely at that against me. Ano ho bang, malaki hong kahibangan yan eh. Malaki hong panliling lang ho yan sa publiko. Na ibig sabihin, hindi naman ho talaga sila seryoso dyan sa war on drugs. Basta lang makuha nila ang kagustuhan ng ating Pangulo na ipakulong si Senator Laila De Lima. So bakit ho ganun? Okay, So seryoso pong usapin yan. Pero noong kayo'y Justice Secretary, Senador, may mga nakalusot din ng mga VIP treatment sa mga high-profile inmate ng Bilibid. Nagpalabas pa nga ng video documentary sa House noon eh. Naalala namin na talagang medyo marangya nga. May mga private quarters talaga. Meron pang auditorium yung isang high-profile inmate doon. At may mga litrato pa kasama kayo. Yun na nga po, Howie and Cara, no? Nung nakarating po sa akin yung mga impormasyon na yan, na di umano yung mga big-time drug convicts na yan, ay maranya yung pamumuhay sa loob, including yung mga, yun na nga, yung mga meron silang mga cellphones, meron pang isa doon, merong jacuzzi, ay kaya nga ho ako nag-convene ng interagency group at pina-verify ko po yan sa mga intel agencies at nung na-confirm po ay plinano ho talaga namin yung naging raid noong December 15, 2014. So nung na-discover ho namin ang mga yon, na-confirm ho namin yung mga intel reports, ay agaran ko hong inaksyonan, ay pinadismantle ko po yung mga kubol, pinalipat ko po yung so-called Bilibid 19 doon sa NBI detention facility habang pina-improve ko po, pina-renovate ko po yung facility called Building 14. So inaksyonan ko po yon. Inalis ko po yung mga pribilehyo nila. Kinasuhan pa nga ho ako ng mga yan. Katulad yan ni Colanco dahil nga doon sa mga naging action ko. And then, ibabalik nila ngayon yung mga privileges na yan dahil premyo di umano sa kanilang pagsinungaling against me. Kaya seryoso pong usapin yan. Hindi ko po ito ginagawa. Hindi ko po siniwalat yan para lang gumanti kay Secretary Aguirre, katulad ng mga sinasabi ng iba. Seryosong usapin po ito. Information ko pong nakuha and therefore obligasyon ko po na isiwalat yan sa publiko. At hindi pa ho nila nasasagot yung mga maraming katanungan hinggil dyan. Okay. So, kailangan lang po, at saka I would want to pose a challenge to the House of Representatives. No, hindi lang sa Senado po, kundi sa House of Representatives mismo. If they were so gung-ho dun sa pag-iimbestiga di umano sa aking involvement dyan sa Bilibid drug trade, dyan sa proliferation of drugs inside Bilibid, at nakita nyo naman kung paano ho nila kinandak yung inquiry na yan, at dandun pa nga yung mga sobrang pagbabastos nila sa akin, sa aking pagkababae. And then, so ngayon po, na nakita nila na ganyan ang nangyayari, na binalik yung mga pribilehyo na yan, kailangan imbestigahan din ho yan ng House of Representatives. Hindi ko naman po pinapakialaman ang House of Representatives. I'm just posing a challenge to them. Sana naman, if they have any sense of fair play, ay imbestigahan din nila po yung latest scandal involving the DOJ, specifically Secretary Aguirre. Okay, Senator, ang sinasabi po ni Secretary Aguirre is nililihis nyo lang daw po yung atensyon ng mga tao, lalo pat malapit na daw po kasing lumabas yung resolusyon ng DOJ tungkol sa mga reklamo laban sa inyo kaugnay nitong Bilibid drug trade. Ano po ang reaksyon nyo dito?
Hindi po yan ang layunin ko. Ang layunin ko po ay isiwalat ang mga nangyayari na yan. Isiwalat ang katotohanan. Sila nga po ang gustong lumihis nung sunod-sunod na mga skandal. Yung Jack Lam bribery scandal. Tapos yung itong Tokhang for ransom. Yung kidnap slay dun sa Koreano. And then itong pagbalik ng mga kontrabando na yan bilang premyo sa mga convicts na nag-testify against me. Sila ho ang may balak maglihis ng mga issues na yan, ng mga scandal na yan. Kaya nga ho, napabalita na ho at sila mismo ang nag-a-announce din yan. Kinonfirm nila yung informasyon na nakuha ko rin ho last week na malapit na daw ho nila na ipalabas yung resolution at yung hindi ho talagang tama at hindi makatarungan na gagawin nila ay yung ididiretso ang mga kaso sa regular courts instead na ipadaan sa Office of the Ombudsman. Bakit ho? Kasi yun ho ang utos ng Pangulo na dapat maaresto kaagad ako dahil mas madali ho siguro makakuha ng arrest warrant sa regular courts. Kasi kung dadaan pa sa ombudsman, yung ombudsman naman po would do its own independent fact-finding dyan sa mga aligasyon na yan and will do its own preliminary investigation at hindi nito basta-basta i-adapt ang mga findings ng DOJ. Pero sa regular courts, posible po na makakuha kaagad sila ng arrest warrant. Okay. So, para ho, panglihis, panlinglang sa taong bayan, dyan sa mga sunod-sunod na mga skandalo, dyan sa mga pangakong napapako dahil gusto na naman nila na ang atensyon ay mapunta na naman po kay Senator De Lima. Okay, bukod po dito sa reklamo sa DOJ, meron pa rin pong nakabinbin na ethics complaint laban sa inyo dyan po mismo sa Senado dahil sa umano'y pagpapayo nyo kay Ronnie Dayan na huwag dumalo sa pagdinig ng Kamara. Kumpiyansa ba kayo na papabor sa inyo yung desisyon ng komite? Nakapag-file na po ako ng aking sagot dyan sa ethics complaints na yan. Nung deadline po last week, nag-file na po ako, nag-submit na po ako ng counter affidavit at linahad ko na po yung mga depensa ko, linahad ko na po yung panig ko dyan sa mga kaso na yan. Ang gusto ko po sanang maintindihan ng aking mga kasamahan, lalo na yung mga members ng Ethics Committee, na intindihin yung aking perspektibo, intindihin ang aking sitwasyon dyan sa mga ginagawa po sa akin, na dapat po maintindihan din po ng mga nasa ethics na yung sinasabing pag-impluensya ko o pag-utos ko kay Ronnie Dayan ay hindi po yun utos, hindi po yun impluensya, ay yun ay isa lamang pong advice dahil hiningi ho yung aking advice or opinion na kung dadalo siya. So wala po hindi po dapat ako parusahan dyan sa pagbigay ko ng advice kay Ronnie Dayan. Alright, sinabi nyo na po dati na sa tingin nyo tinakot lamang si Ronnie Dayan na tumistigo laban sa inyo. Hindi lang po si Ronnie Dayan ang tinakot nila. Maski yung iba pa. Lahat sila. Lahat ng mga tag-testify doon sa House Inquiry, sigurado po ako na mga karamihan sa kanila ay tinakot. Ay yung iba naman ay madaling mga nakumbinsi dahil may mga acts to grind po against sa akin ang mga yan. Ay yung mga members ng Believe It 19, yung iba tinakot, yung iba muntik pa nga mga mamatay, katulad ni J.B. Sebastian, ni Peter Ko, at ni Vicente C. doon sa riot na yon. At yung iba ay bina-blackmail. So wala hong credible at tunay na ebidensya, wala hong credible at tunay na mga testigo yung mga hinarap po ng mga complainants na yan sa cases before the DOJ. Alright, palagi niyo pong sinasabi noon na personal at hindi dapat pinag-uusapan sa publiko ang naging relasyon ninyo kay Ronnie Dayan. Pero hindi po ba si Dayan ay empleyado ng gobyerno noon under your supervision? Kung taxpayers' money po yung nagpapasweldo sa kanya, yun po ang sinasabi ng mga tao, it makes it a public issue. Hindi naman po, dapat po yung pribadong buhay ay pribadong issue, pribadong buhay. Ang importante po
ay hindi ko po inabuso yung aking posisyon, hindi ko po ginamit ang aking posisyon. Wala po akong hindi po yan bulgar, ay hindi naman po yan na something na pinagmamalaki ko, at hindi po yan nakakaapekto sa paggawa ko ng trabaho ko po bilang DOJ Secretary. So pilit lang ho nilang pinapasok yung issue na yan para lang po siraan ako, para lalo po akong ma-demolish, lalo na po yung aking kredibilidad. Kasama po yan sa grand plan ng ating Pangulo na tuluyan na po ako na masira sa mata ng publiko dahil nga po dun sa mga ginagawa kong pagkontra sa kanya. Noon pa man, nung nasa CHR pa po ako, ito ho ay tunay na paghihigante sa akin ng ating Pangulo and through his enforcers na katulad po ni Secretary Aguirre. Okay, Senadora, dumako naman tayo kay Wally Sombero at sa issue ng suhulan sa Bureau of Immigration. Hiniling nyo sa Senate Blue Ribbon Committee na i-cite na for contempt si Wally Sombero. May responsibilidad ba si Secretary Aguirre kung bakit nakalabas ng bansa si Sombero? Knowing that you were his predecessor, you know the rules about these kinds of things, no? Yun na nga po, dapat ma-explain din po yan ni Secretary Aguirre bakit nakalabas si Wally Sombero. Ang nakakaduda pa nga ho is bakit yung pangalan na linagay sa Immigration Lookout Bulletin Order na linabas ng kanyang opisina ay hindi naman yung kompleto. Ang ginamit lang ay yung nickname, Wally Sombero. So hindi, and then yung sa BI naman, sa tingin ko po, kasama po yan sa script. Sinadya po yan na napaalis. Kaya marami din ho silang dapat i-explain dyan sa usapin na yan. Pero umaasa po tayo na this time around sa pag-resume po uli ng public hearings dyan ng Blue Ribbon Committee this coming Thursday ay makarating na po si Mr. Wally Sombero dahil marami po siyang pwedeng isiwalat based on his affidavit na sinabit na niya na po before the Ombudsman. At marami ho talagang katanungan. At para makita ho natin, sino ho ba talaga ang nagsasabi ng totoo? Sila Argosino Robles sa isang banda o yung grupo naman nila General Calima, ni Commissioner Morente, at yan si Mr. Wally Sombero. Nakita naman ho natin yung mga naging developments dyan sa hearing na yan ng Blue Ribbon Committee. And every time na nagkakaroon ng hearing, lalo pong nadidiin, lalo pong lumalabas na ang mukha ho talagang merong kasalanan dito ay yung mga fraternity brothers na yan ng Pangulo, at tinitingnan din ho natin ng husto yung possible culpability and involvement mismo ni Secretary Aguirre. Marami din hong katanungan dyan, lalo na yung tungkol nga dun sa pakikipagkita niya with Jack Lam sa isang pribadong hotel. And then dinadamay pa niya si Chair Andrea Domingo, na mariin naman at tinanggi ni Chair Andrea Domingo na na inoperan din siya ng bribe ni Jack Lam. Mukha ho atang yan ang ugali ni Secretary Aguirre. In the words nga po of General Calima, doon sa kanyang affidavit and in his testimony, ay ang problema ni Secretary Aguirre is that ang pumapatol siya kaagad ng mga so-called unprocessed information, katulad ng mga chismis. Okay. Yung mga so-called information na nakarating sa kanya tungkol sa aking alleged involvement in the Bilibid drug trade are also examples of unprocessed information, mga chismis, mga intriga na nanggagaling sa mga karakter na mga unsavory, na mga shadow characters, pero pinapatulan kaagad ni Secretary Aguirre. Okay. That's the kind of Justice Secretary that we have now. May balak po ba kayong magsampa ng reklamo sa Office of the Ombudsman against Secretary Aguirre, hindi lang tungkol dito sa immigration pero on other issues? Yes, sige po, ma'am. Yes, my legal team is working on it. We are filing our own complaint against Secretary Aguirre with the Office of the Ombudsman. Marami na po ang kasalanan niya.
And with that, maraming salamat po sa inyong panahon, Senadora Laila De Lima. Thank you, ma'am, for your time. Maraming salamat din, Howie and Cara.